Hinang Diyos, isang magandang hapon sa inyong lahat. Good afternoon, everyone. Excited ba kayo mamaya sa event after this service? Never alone. Tagline ko yan for many, many years. Never alone din ako. Anyway, we would like to thank you, Cluster 1, for sponsoring yung kanilang merienda mamaya. Thank you, Pastor Henry and Pastor Liz, for that substantial offering para po may merienda rin kahit pa paano mamaya. And we will be giving cash prizes. Kaya please don't leave kung kayo ay nag-register doon. At kahit hindi nag-register, and if you are a solo parent, may mga nagtatanong nga, pwede po bang mga single pero breadwinner? Marami nun. Well, binabati ko po yung ating mga online community, kung saan man kayong panig nanonood all over the world. We are always grateful that you are following this page at I'm sure you are growing in your faith. Amen? Tutuloy natin ang ating series ngayon, ng ating Divine Helper. Are you benefiting from the series about the Holy Spirit? Praise the Lord. You know, today I want to highlight on the power of the Holy Spirit to transform lives. Siya ang ating divine helper. Last week, we studied about the different dimensions of the Holy Spirit. Yung word na helper also can be interchangeable as the Holy Spirit as an advocate, as a comforter, as a counselor, as an encourager. Yan ay iba-ibang mukha ng Holy Spirit sa atin. But today, allow me to read 2 Corinthians chapter 3, verses 17 to 18. Sabi rito, now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. And we all are being transformed into His image with ever-increasing glory, which comes from the Lord, who is the Spirit. Alam niyo ba sa Biblia, maraming iba-ibang salin o pangalan ng Holy Spirit na ginamit doon. Meron the Spirit of grace, the Spirit of burning, the Lord's Spirit. Marami pang iba, mahigit 20 ang ginamit sa Old and the New Testament. Alright? But here we can see which comes from the Lord, itong transformation, as sinasabi, who is the Spirit. Napaka-challenging ituro o ipakilala ang Holy Spirit because yes, He is the person of the Godhead, God the Father, God the Son, Jesus, and God the Holy Spirit. 3 in 1. This church believes in the Holy Trinity. But the Holy Spirit is a spirit without a body. Kasi sabi ni Jesus, I will leave my spirit, the comforter, the helper, to you. Sabi niya doon, it is to your advantage, sabi sa scripture, it is to your advantage that I am going to the Father. Because I will leave my helper, my comforter, another helper. Ibig sabihin ng another of the same kind. Hindi siya kakaibang nilalang o estranghero. He is my spirit. Kaya sinabi rito sa binasa natin, the Lord's Spirit. Ang Spirito ang siyang magbabago sa atin. Yan ang sabi sa Tagalog. Mula sa isang antas ng kaluwalhatian hanggang tayo'y maging kalarawan ni Kristo. Maging kalarawan niya. Maging kamukha daw ang kilos natin. Nang tulad ng kilos ni Kristo, maging kawangis tayo ni Kristo. Yan ang trabaho ng Holy Spirit to transform us, to change our lives. May nabago ba sa inyo nung simula, nung tinanggap niyo si Jesus at winelcome niyo ang Holy Spirit sa buhay ninyo? Dapat may nabago. Sabi dito, isang antas ng kaluwalhatian hanggang tayo'y maging kalarawan niya. Kung dati mukha tayong mga demonyo, yun naman yung katabi mo, sabihin mo na bago ka na. Dati hindi ganyan na itsura mo. Sabihin mo, mukha ka ng anghel na hinulog sa langit. Marami sa atin gustong mabago, tama? Wala sigurong magsasabi dito na ayokong mabago. Gusto ko ganito na lang ang buhay ko. Gusto ko ganito talaga hanggang sa kunin ako ng Diyos. Ayoko nang may babaguhin sa akin. Parang walang ganon.
Kasi kung gano'n ang nararamdaman, titigil na yun ang pagsimba. Hindi na yun papasok sa simbahan kasi wala na siyang need. Masaya na siya sa buhay niya, ayaw niya mabago. Gusto nating maging mas mabuting nilalang mo. Yung iba sa inyo, mas maging mabuting asawa. Maging mas mabuting magulang, mas mabuting empleyado, mas mabuting Kristiyano. Oh, glory to God. Pero ang katotohanan, hindi sapat ang willpower para magkaroon tayo ng transformation o pagbabago. Hindi natin kayang magbago kung tayo lang. Kaya hindi niyo ba napapansin, bakit ba ganun? PH, gusto ko naman talaga magbago. Pero napapamura pa rin talaga ako. Pag galit na galit ako. Pagkatapos ng ilang linggo, bumabalik na naman yung pagiging magagaliting ko. Sino sa inyo magtataas ng kamay? Huwag niyo nang pakita sa akin. PH, gusto ko naman magbago pero nahihila ulit akong balikan yung aking addiction. Kung ano mang addiction nyo na yon, bumabalik pa rin yung ugali na gusto mong manakit. Gusto mong manampal. Gusto mong mag-post sa Facebook. Kahit gusto mo nang baguhin yon, yung ugali na yon. Kahit gusto mong baguhin na hindi ka na pala sagot sa magulang. Nadi-discourage ka na lang kasi bakit hindi ka pa rin nababago? Kasi ang totoo, hindi natin kaya sa sarili natin. Ito ay trabaho ng banal na spirito sa buhay natin. Kung hahayaan natin siyang baguhin, hindi lamang ang ating isip, kung hindi pati puso natin. Nasa puso ang tunay na pagbabago. Ang problema, hindi natin nakikita ang puso ng bawat tao. Nakikita mo ba ang laman ng nasa puso ng katabi mo? Tingnan mo nga. Kahit yung laman ng tiyan niya, hindi mo alam. Makikita mo lang yan malaki, pero hindi yan mo alam kung ano kinain yan. Huwag na kayong magsilipan. Walang sukatan ng waistline. Ang tunay na pagbabago ay hindi produkto ng sariling pagsisikap. Kaya may pagsuko sa banal na spirito. So transformation is the work of the Holy Spirit. At binasa natin kanina, we all are being transformed into His image with ever-increasing glory. Dati yung ningning mo, isang level. Tapos, nung nakita ka ulit the following week, wow, kakaiba ang ningning mo ngayon. Ikaw na si Luningning. Yung glory ng mukha mo, paganda ng paganda. Yung asal mo, pabanal ng pabanal. Hallelujah! Dapat hindi ka kagaya nung dati. May nababago kahit paunti-unti. Proseso. Kaya wag mo ring hahanapan. Dapat bagong-bago ka na. Relax lang, darating tayo dyan. Saglit-saglit lang. Paunti-unti. Kaya ito yung sinasabing, from one level of glory to another, ever-increasing glory. Alam niyo yung word na transform, for we are all being transformed, ang ibig sabihin niyan, to change into another form. Ginamit ang Greek word na metamorpho. Alam niyo yung nung sa science natin, nung high school, metamorphosis, the life cycle of a butterfly. Alam niyo ba yan? Pamasa ba kayo dyan? Una muna ay, pupa. Tama! Bigyan ng jacket yan. Tama ba? Larva? O, basta. Bawat cycle ng paru-paro, magkakaiba, di ba? Hanggang sa naging uod. Tapos naging paru-paro na siya. Ganon daw yung metamorpho. Ibig sabihin, yung itsura mo, yung wangis mo, parang wala kang pinanggalingang bad ka. Wow! Parang totoo ba, PH? Sugarol ka nung araw? Opo. Totoo ba, nung maliit ka pala mura ka? Opo. Totoo ba may hinabol kang saksakin ng ballpen nung high school? Meron. Siga ako nun. Totoo ba may gusto kong habulin sa bunutan mo yung kapitbahay? Meron. You name it. It is the glory of God, the transformation power of the Holy Spirit. Yung pagsuko natin, yun ang magpapabago sa atin.
Hindi natin kayang baguhin. So, this transform means to change into another form, to be completely transformed, or this is what we call the inward change that becomes outwardly visible. Dahil nabago sa loob, nakita sa panglabas. Hindi pwedeng sabihin, yung puso ko nabago. Eh di dapat makita sa panglabas na nabago kang talaga. Kahit sa pananamit mo dyan, rumarampa ka sa orchard. Dapat yung pananamit, talagang binago rin yung pananamit. Hindi yung neckline hanggang pusod. Sa lalim. Yung pag-iksi, kula na lang naka-underwear. Sabi, hindi, sa puso naman tumitingin si Lord. Pag nabago ang puso, nababago lahat sa panglabas. Kasi ang puso nag-uudyok na ayaw mo nang magmura. Ang puso nagsasabing, nako, masamang mag-isip ng masama sa kapwa. Masamang maghiganti. Kaya minsan kahit gusto mo na mag-reply ng mga pagmumurahin ko tong mga to. Nanggigigil ang mga ngipin, nangangalit ang mga bagang mo. Pero sa puso mo, binago ka na. Isuko mo sarili mo sa pagsunod sa Diyos. Proseso yon. Maraming ganon ang buhay. Maraming ganon. Hindi ito isang tulog, tapos na binago ka na. Wow! Anghel ka na. Walang ganon. Kaya palayain niyo sarili ninyo. So ganap na pagbabago ng buong buhay, hindi ito yung panglabas lang, kundi sa puso at sa isip natin. So ang pagbabagong nagsisimula sa loob, ito yung unti-unting nakikita sa ating kilos, sa pananalita, kung paano tayo mag-isip na binibigyan natin ng salita minsan. Hindi nyo ba alam? Minsan, hindi nyo intensyon na sabihin, pero dahil naisip mo, nadulas. Ay, ang pangit ng gupit mo. Ay, sorry, maganda pala. Pero sa isip mo, sa gusto mo sabihin, ang pangit ng gupit mo, friend. Ba't ka nagpagupit ng ganyan? Buhay pa ba yung nagupit dyan? Ewan ko ba rito, $10 ang mahal-mahal. Inutod-utod, ganyan. Minsan ganon. Iniisip mo, ayaw mo sanang sabihin, kaya lang nadulas. Unti-unting nababago ang ating mga pag-iisip, ang ating mga puso. So ganun to rin ang ginagawa ng Holy Spirit sa atin. Hindi niya nilalagyan tayo ng maskara. O yung tinatawag na Christian mask. You know, yung nagpapanggap lang, mga ipokrito, mga mapagpaimbabaw. Hindi tunay, hindi genuine. Binabago niya dapat yung puso natin. At bakit kailangang mabago pa kasi yung puso? Bago yung panglabas. Kailangan mabago ang puso. Kasi sabi ng Biblia, ang puso natin ay liko. Sabi nga sa Jeremiah, it is desperately wicked. It is deceitful. Sa Tagalog, sino ang makauunawa ng puso ng tao? Ito'y mandaraya at walang katulad. Pero ninyo, ang puso ng tao walang katulad. Wala nang lunas ang kanyang kabulukan. Yan ang sabi sa Bible. Walang pag-asa ang pusong mabago. Pero ang banal na spirito, siyang magbabago ng puso natin. Pag hinayaan natin siyang baguhin tayo. Amen. Nung nabasa ko yung wala nang lunas ang kanyang kabulukan, ang bulok na puso, may bulok na pag-iisip, bulok din ang mga lumalabas sa bibig, namamaho rin. Pag siya'y nagagalit, namamaho lahat ng singaw ng mga sinasabi. At hindi ito nakakatuwa pag sinabi natin tayo'y mga Kristiyano na tagasunod ni Kristo. Mafo-frustrate ka pag paulit-ulit mong iniisip, kaya kong baguhin puso ko. Isuko mo na lang at sumunod ka na lang. Tatanda ka kagad at kukulubot yung inyong mukha. Yung pelegis ninyo, mga wrinkles ninyo, dadami sa konsume. Kakaisip, kailan ba ako talaga kasi magbabago? Nasabi niyo ba yun? Tumingin ba kayo sa salamin minsan? Bakit pa ulit-ulit ka sa ginagawa mo? Bakit nagsisi ka nung linggo? Ito ka na naman. Di ba may ganun tayong mga episode?
Let's face it, tao tayo. Ang daling mahulog. Hangrofok. Marufok nga'y manang ante. Kaya kailangan ng full surrender. So education can improve your skills. No doubt about it. Experience can increase your knowledge. Marami kang karanasan na natututo ka ron. Hard work can change your income. Dadami ang iyong balance sa yung ATM. But only the Holy Spirit can transform our heart. Now let's look at the story ni Philip. Gumamit ako ng isang character sa Bible, isang ordinaryong tao na kagaya nating lahat na binago ng banal na spirito. Mababasa natin ang buhay ni Philip sa Acts chapter 6 verses 3 to 5, and then sa Acts chapter 8 verses 5 to 8, and then sa verses 26 to 40. Number 1, tingnan natin ang character ni Philip. Dahil ang unang nabago kay Philip ay ang kanyang pagkatao, ang kanyang pag-uugali. Binabago ng Holy Spirit ang ating pagkatao at kasama dito kung paano tayo mag-isip. Si Philip, he was transformed from being just available to becoming a faithful servant of God. Ano ba ang kwento ng buhay ni Philip? Sa Acts chapter 6 verses 3 to 5, sabi rito, kailangan nilang mamili ng 7 lalaki. Sabi dyan, select 7 men who are well-respected. Kagalang-galang. Hindi kagulang-gulang. Mamili kayo ng 7 lalaking kagalang-galang who are full of the Spirit and wisdom. And we will give them this responsibility. Bibigyan natin sila ng duty. Then we apostles can spend our time in prayer and teaching the word. Para daw hindi na yung pastor ang panay abot ng mga pagkain. Sabi doon, mamili tayo ng mga lalaking puspos ng banal na spirito. So everyone liked this idea, sabi sa Book of Acts, and they chose the following: si Stephen, sino pa? Isa si Philip sa napili na magsiserve sa mga balo ng pagkain. Akala mo kung anong gagawin, di ba? Bakit kailangan ang qualification pa ay puspos ng banal na spirito at puno ng karunungan? Mahalaga yung character sa paglilingkod. Tapos ang gagawin, mag-aabot lang pala ng pagkain sa mga balo. Pero yun ang qualification. Choose 7 men who are full of the Spirit and full of wisdom. So the word translated here na full, ang ibig sabihin nito, someone who is filled up, someone who is complete, yung hindi kinapos ang kanyang pag-uugali, para hindi kinulang, na lubos, na tanggap siya ng tao. Amen. Walang blemish. Hindi ibig sabihin hindi nagkakasala, pero wala kang maitapon na pintas dun sa tao na yon na hayagang pamumuhay sa kasalanan. So, this full of the Holy Spirit means being filled up, being complete, being thoroughly permeated, controlled, or characterized by something. So, ano ibig sabihin nito? Illustration ng parang sponge. Alam niyo yung, anong Tagalog ng sponge? Yung foam, basta yon. Spongha. Yung spongha na puno ng tubig. Pag pinisil mo yon, kung ano nasa loob nun, yun ang lalabas, hindi ba? Ibabad mo yung spongha na yun sa kape, pag ginanon mo yun, kape ang lalabas. Sa ganun din, kung ano yung nagpupuno sa'yo, yun ang kakatas sa'yo. Kung napupuno ka ng galit, ay siya, ang bibig mo lalabas galit. Kung napupuno ka ng paghihiganti, ganun din. Lahat ng galaw mo, hahanapin mo siya, gagantihan ko to bibig ko sa akin to bibigwasan ko to, masasapak ko to Makakaganti. Kasi yun ang napupuno. So, being full means being full or occupied by someone completely. So, si Philip is full of the Holy Spirit. Puno ng banal na spirito at hindi unang ipinakilala si Philip bilang preacher. Hindi siya pinakilala bilang miracle worker. Hindi siya pinakilala bilang evangelist agad. Siya ay isang taong naglingkod at naghain ng mga pagkain. Kaninang
bago mag-service, di ba? Mga mahaba yung pila dyan sa labas. Namigay si ating brother Alvin ng mga sandwiches na prepare ng ilang mga volunteers sa atin. It's all good, serving people. So ang unang ministry ni Philip ay namigay ng pagkain. And he was one of the 7 men who were selected. Pero parang sasabihin natin ngayon sa buhay natin, usher lang naman ako. Ano naman ang kaganda-gandahan ng ministry na yon? Ako naman doon ako sa tech room. Yung ilaw ni PH, ilang dapat kong intindihin. Yung iba naman, yung tunog ng mga vocalist. Yung iba, logistics. Sabihin ng iba, tagalinis ako ng washroom dyan. Ano naman ang glory ng tagalinis? Pero tingnan natin ang qualification. Hindi sinabi ng mga apostol, pumili kayo ng magaling magsalita. Hindi nila sinabi na pumili kayo ng may leadership potential. Ang sabi nila, pumili kayo ng taong kilala na puno o puspos ng spirito at karunungan. Mahalaga ang character. And the Holy Spirit is the one who changed the very person of us. Hindi ito tinuturo sa atin ng eskwelahan. The school of the Holy Spirit, He has His own school, personal, to train us, to stretch us, to build us, to develop our character. Bago platform, character muna. Huwag kang mag-asam ng pulpito, pasakop ka muna. Kailangan bukas ka sa pagtutuwid. Willing kang makorek. Hindi ka balat sibuyas. Baka nautusan ka lang bigla. Naku talagang ayoko rito sa simbahan na to. Para kung utusan, hindi kayo utusan. Lahat tayo'y maglilingkod. May kanya-kanya tayong duty. But our character must be transformed. Amen? Bago mikropono, integrity muna. Kaya nga alam niyo ba, sa mga nag-e-exhort sa ating offering, we challenge them, don't take the microphone and exhort on giving if you yourself is not giving. Kasi hypocrisy yon. Huwag mong sabihin tayo na magbigay ng ating ikapo at handog at ikaw naman pala'y hindi nag-iikapo. Gusto mo lang pala'y mikropono. Ngayon, hindi naman natin tinatanong, nag-ano ka ba? Ito ba ang buhay mo? It is your own personal conviction to step aside and say, I have something that I'm dealing with sa buhay ko. Hindi naman tatanungin kung ano yon. You're just being a person who has integrity, that you don't want to walk na para kang may dalawang mukha, two-face. Banal-banalan paglinggo, Monday to Saturday, asal demonyo. Kasama dyan yung work ethic. Kung paano nyo kausapin si madam, kung paano kayo makitungo sa boss. Kasama yon. Makikita ang pagiging puspos ng Holy Spirit sa paraan ng pagtatrabaho. Kahit walang supervisor. Kahit walang nakatingin, yung honesty mo sa working hours, yung response mo kapag unfair ang boss, kapag unfair si sir, yung attitude mo kapag pagod ka na. Ano kayang kakata sa'yo? Yung pananalita mo tungkol sa ibang lahi. Ang dami-dami yung vokabularyo kung ano-anong lumalabas. Sabi ko, ano naman yan? Anong bago? At ito yung mga gantong lahi. Kasi we want to be discreet. Pero baka naman ma-minimize, wag na lang din pagkwentuhan yung kapintasan nila. Diba? Kasi ang bilis natin, lalo na pag nga sa mga MRT tayo. May naamoy tayo. Totoo naman. Ang aarte natin. I will push this further. Yung pakikitungo mo sa mga roommates mo. Sino bang kasama mong nagrerenta sa bahay? Siya na lang ang linis ng toilet. Ikaw gamit ka ng gamit, padedma ka. Di ka naglilinis, di ka naghuhugas ng mga pinagkapihan. Yung sampay mo, ayaw mong tanggalin. Hindi tuloy makalaba yung iyong kasambahay.
Do you know, many people are sharing flats. Hindi naman talaga sila solo sa bahay na pag-aari mo yung buong apartment, pag-aari mo yung buong flat na ikaw lang ang nakatira doon. Nakikitungo. Kaya ang kapuspusan nakikita kahit sa pakikitungo, sa katrabaho. Yung mga nasa pila, pag pumipila kayo sa kainan, puspos ka, sister, ba't inapakan mo? Kung ingrong ko ang sakit, gusto mo lang mauna sa pila ng adobo? Pag Sharon niya na, nauuna ka sa mga balot-balot. Ang dami mo nang nabalot, bigyan mo yung iba. Ipuspos eh. Balutin mo ako. Nauna na. Magbibigayan, mag-aalalayan, naghahali-halilihan at hindi nagtutulakan. Ganyan tayong mga Pinoy, di ba? Ay, very gracious tayo sa isa't isa. Nagbibigayan tayo, di ba? Gusto nating pagsilbihan ng bawat isa sa mga kasambahay ninyo, hindi ba? So the first evidence of a spirit-filled life was not miracles, but it was a good reputation. It was integrity. Before Philip was chosen, they must have seen his life. They must have noticed his faithfulness when he's given responsibility. Paano ka kumilos pag ikay binigyan ng responsibilidad? Nang iiwan ka ba? Nang lalaglag ka ba? Nawawala ka na lang ba basta? Pag ayaw mo na ba talaga? Hindi ka man lang magsabi kung nasan ka na? Kung aasahan ka pa ba? Get some decency. Huwag lang biglang nag-exit sa mga group chat. Pinaka nakaka-stress, hindi yung walang pera. Yung GC nyo, nakaka-stress yan sa inyo. Bigla nyo na lang yung iniiwan, left the group na lang kayo basta-basta. Huwag mong siguhin yung katabi mo. Sometimes you want the power of the Holy Spirit to preach. We want the power of the Holy Spirit to prophesy, to heal, to perform miracles. But we do not want the Holy Spirit to transform us. Yung attitude natin, yung temper natin, yung katapatan natin, ayaw nating maituwid tayo. The way you treat other people, hanggang ngayon, may kagaspangan. You want the power, but your work ethic is questionable. So true transformation begins inside. So nakita natin si Philip, full of the Holy Spirit, serving tables. He's walking in wisdom. Kaya sinabi yun, he's walking in wisdom. Ibig sabihin, what is wisdom? Wisdom is doing right, making right choices sa life mo. Kaya pag nakita, ito tama yung mga desisyon niya sa buhay niya, yung pagpili niya, taong may dunong, taong may unawa. Anong sabi sa Luke chapter 16 verse 9? If you are faithful in little things, you will be faithful in large ones. But if you are dishonest in little things, you won't be honest with greater responsibilities. Maging tapat ka sa pag-a-usher, maging tapat ka sa pag-abot ng mikropono, maging tapat ka sa paglilinis, at kung anumang mga naiatas sa'yo, sa inyong trabaho, maging tapat ka roon. Character, mahalaga. Colossians chapter 3 verse 23, work willingly at whatever you do, as though you were working for the Lord rather than for people. Lahat daw ng ginagawa natin para sa Diyos, hindi para sa tao. Hindi para palakpakan, hindi para sitahin. Uy, ang galing-galing mo. Hindi para ma-shout out na magaling, tumulong. Ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. And this leads me to my point number 2. The Holy Spirit transforms our purpose. Si Philip, hindi lang karakter ang nabago sa kanya. Yung misyon ng buhay niya, nabago din. Nag-umpisa siya, tagasilbi sa mga balo. Pero tingnan natin kung ano naging sumunod na chapter ng buhay ni Philip. Nakakaramdam tayo minsan ng kakaibang pananaw sa buhay natin na nawawala yung mission natin. So, sometimes we come here in church, we attend faithfully, we grow by serving,
At yung iba sa inyo, tapos na yon. Okay na yon. Huwag na tayo masyado mag-commit ng malalim. Baka kung ano-ano pa ihingin sa atin na paglilingkod. Pero dapat may progression. Yung purpose natin na babago. Hindi ko pangarap noong magpastor. Tagalinis ako ng banyo. Tagaturo ako sa mga ampon, sa orphanage. Sabi ng pastor namin, Hazel, magkaroon ka ng chapel time tuwing Miyerkules ng gabi. Turuan mo yung mga ampon sa orphanage. Doon pinagpraktisan ko ng pangangaral. 22 na mga bata. Okay, ngayon may service tayo. Tinitingnan ko sila. Tinuturo ko ang Biblia na para akong animated ron. Kunyari, meron akong audience na 1,000. Naging tapat sa maliit. Pinagkakasya ko ang 2 lata ng sardinas para makakain 22 bata. Sabi ni nanay, yung house parent doon, anak, wala na tayo papakain. May 2 sardinas, nanay. Sinabawang ko, ginisa ko, nilagyan ko maraming pechay at gabundok na mga kanin ng mga bata. Aba siya, talo-talo na yun. There are little things that can expand. Ganon din yung little things na ginagawa natin, yung nababago yung layunin ni Lord, napopromote ka. Ikaw yung nakita ni Lord, ito tapat sa maliliit. Babaguhin ko ang direksyon ng buhay nito. Nakita ka ng banal na spirito. You responded well. Nakakaambag na siya. Si Philip, yung mission niya na iba. Ganon din kayo. Dati, aten lang, nakita mo, merong pangangailangan. Mamimigay ba ng mga bigas? Ito po, para sa 2 pamilya ng tagli 5 kilong bigas. Nag-aambag na. Nakakaramdam na ng purpose sa buhay. Tama ba yung sinasabi ko? Sabi nung iba sa inyo, ako, ano kayang gagawin ko? Ba't parang attend lang ako ng attend? Kaya magandang nasa community kayo. Meron kayong cluster pastors. We have 5 clusters dito sa church. Iba-iba yung mga pastors na nag-handle. Sumunod kayo sa kanila. Mababait yan. Subok na sila. Hindi sila mga upahang pastor. Wala silang mga sweldo. Pero nananalangin sila sa inyo. Yung pakiusap na, pwede ba ikaw na lang magdala ng kanin sa linggo? Ano ba yun? Magdadala pa ng kanin? Baka naman kaya mo naman yung kanin. Huwag ka na lang magreklamo kasi kakain naman kayong lahat. Pwede ba daanan mo si sister sa bus stop? Ha? Dati naman naatin lang. Ba't ngayon may dadaanan pa sa bus stop? May susunduin pa sa MRT. Ganon talaga. Nababago na yung purpose ng buhay mo. May bilang na. Influencer ka na sa iba. Inaakay mo na yung iba. Dati 1, naging 3, naging 10. Aba, naging 50 na ang grupo mo naniniwala sa'yo. Hallelujah! Nag-umpisa Cornerstone, 10 ang dinatnan ko. Abay, naniwala kayo sa akin? We raise pastors, leaders. Nag-iba yung purpose ng buhay ko. Yung akala ko, gusto ko lang makaabot sa mga Pinoy. Back in 2005, I was faithfully plowing, digging the foundation para ma-impluwensyahan sa mabuti, maipakilala si Kristo sa mga Pinoy. Galing din ako sa pag-a-usher. Galing ako sa pagiging cleaner. Pero naiba ang layunin ng buhay ko. Amen? Can you please open this? So in Acts chapter 8, verse 5, Philip went down to a city in Samaria and proclaimed the Messiah there. Naging preacher si Philip. Nag-alok lang ng pagkain, tapos naging preacher. Na-imagine niyo ba yung jump ng kanyang ministry? Why? Puspos siya eh. The Holy Spirit filled Philip. Sabi sa Acts chapter 8, verse 5, Philip went down to a city in Samaria and proclaimed the Messiah there. Nagpunta siya sa Samaria and the result was extraordinary. May napalayas na mga masasamang spirito, the demons came out, the paralyzed were healed, and many believed the gospel. The Bible says there was great joy in the city.
Sumigla ang buong syudad sa pangangaral ni Philip. Philip went from serving tables in Jerusalem to shaking a city with the gospel in Samaria. And kung makikita ninyo yung buhay ng mga pastors natin, from the time they came, naalala ko si Pastor Red Arrogante. Baka nanonood siya ngayon. He is now our pastor in Canada. He planted 4 churches in Canada. Baka 5 na nga ngayon. But where did he start? Singapore, he is serving burgers sa isang fast food chain sa may Parkway Parade. How many This one with chi or without chi? With cheese or without cheese pala yun. Like that Yes sir, yes ma'am. With fries And now, he has different churches in Edmonton. Naalala ko si Philip, from serving tables to shaking a city in Samaria. Naalala ko si Pastor Vanji, na dating domestic helper dito. Sabi niya, uwi na ako PH. Nagtiyaga siya, pinagluluto kami ng kimchi at ang amo niya ay Koreano. Kung ano-ano mga niluluto, yung fried chicken, na Korean fried chicken, sarap. Ngayon may simbahan sa Cagayan sa Mapurao. Shaking Mapurao for the Lord Jesus Christ. May sarili na silang building. Sabi niya, PH, anong gagawin ko? Wala tayong cornerstone doon. Anong gagawin mo? Ang sabi ko, nung siya'y nagpunta sa bahay, ikaw ang mangangaral na doon. Bakit hindi? Inangangaral ka nga rito sa Singapore. Isa ka sa mga preacher ng cluster ni Pastor Leo. Do you see how the Holy Spirit transformed from transforming our heart to aligning with God and now seeing your purpose? Nagmamaterialize. Wow, may silbi yung buhay mo. Pinakikilala mo na si Kristo. Philip in the Bible did not outgrow serving. Patuloy siyang nag-serve. The Holy Spirit enlarged his influence because he is a faithful servant. Hindi niya prinomote ang sarili niya. Ang Holy Spirit ang nagpalawak ng assignment niya. Hindi mo ipopromote ang sarili mo. Hoy, magaling ako. Hoy, yayain niyo ako. Hoy, magpe-preach ako. Napakaganda nito. Hindi siya naghabol sa position. He remained faithful. And then last point that I want to share is the Holy Spirit transforms your direction. Naaakay ka. Nalalaman mo kung ano yung next step sa buhay mo. Binabago ng Holy Spirit ang direction mo. Mula sa sarili mong plano, tungo sa pagsunod sa tinig ng Diyos. Ugali, yung mission mo sa buhay, at ngayon yung direction mo. Totally different. That's the power of the Holy Spirit, the transforming power of the Holy Spirit. Ito yung pinaka-favorite kong bahagi dyan. Imagine niyo revival na, maraming tao, maraming mga milagro, maraming nailigtas ng panahon ng ministry ni Philip. Kung ikaw yung pastor, aalis ka pa ba? Ang dami-dami ng tagasunod. Pero iniwan ni Philip. Sinunod niya yung direction ng Holy Spirit sa kanya. Sabi sa kanya, Philip, umalis ka. Puntahan mo, iwanan mo yung maraming tao, puntahan mo yung isang tao. Bakit niya iniwan yung marami, pinuntahan niya isang tao? Dahil yun ang sinabi ng Diyos, puspos siya eh. Hindi niya iniisip, dito sikat ako, ba't ako aalis? Dami ko ng tagasunod doon, ba't ako lalaya para sa iisang tao? Ganon ang puspos. Hindi mo iniisip yung kasikatan. Iniisip mo kung paano ka susunod sa sinabi ng Diyos sa buhay mo. Praise the Lord. Ang Holy Spirit ay nagsasalita pa rin sa atin ngayon while the musicians are playing. I know the Holy Spirit is speaking to you. Minsan sinasabi niya sa atin, tawagan mo na yung nanay mo. Bati na kayo. Patawarin mo na yung kapatid mo. Ganyan minsan ang tunog ng tinig ng banal na Espiritu. Huwag na kayo mag-away. Huwag na kayo magpalitan ng mga masasakit na salita. Ikaw ba yun, Lord? Ay, hindi siguro si Lord yun. Kasi galit ka pa eh.
Ang tinig ng banal na spirito, minsan ang tunog ganito, ipag-pray mo na lang yung boss mo. Huwag ka nang gumanti. Plantsahin mo pa rin yung damit niya. Huwag mong aalatan yung niluluto mo. Minsan ang tinig, ang tunog ganito, i-share mo yung testimony mo. I-share mo yung kagalingan ng Diyos sa buhay mo. Minsan ang tinig ng banal na spirito, ang tunog ay ganito, yayain mo siya sa church. O kaya ang words, huwag ka mahiya, kaya mo. Hindi mahirap marinig ang tinig ng banal na spirito. Kasi ang tinig, ilalapit ka niya kay Jesus. Hindi ka niya ilalayo. Kaya kung papalapit at pabait ang instruction sa iyo, banal na spirito yon. Pag sinabing, tulungan mo yung kapatid mo, bigyan mo ng pera. In Jesus' name, I rebuke. Akala mo bigla demonyo na yung nagsasalita. Banal na spirito yon. Bakit banal na spirito? Pag sa pagbibigay, kasi ang diablo, hindi kanya uutusang magbigay. Madali, di ba? Pinahihirap natin kasi mga kuripot. Kaganon ang kamay. Hindi ka papalayo sa direction mo. Papalapit sa Diyos. Papalapit ka ba sa Diyos? Dapat ganun. Nadidiscover mo ba yung layunin mo? Yung mission mo? Iyayakap mo ba yun? Naku, mag-iiba na naman yung aking amo. Paano kaya? Hingin mo sa banal na spirito. Sabi ng Proverbs, trust in the Lord with all your heart. Lean not unto your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will direct your path. In all your ways, acknowledge Him. Kikilalanin mo. Panginoon, sa'yo namang galing lahat. Wala naman talaga akong mabibitbit. Yung talino ko, sa'yo galing. Yung abilidad mo, sa Kanya galing. Subukan mo, isuko mo lahat yon. Ikaw ang mananalo. I-serve mo yung talent mo, ikaw ang panalo. Hindi baling hindi ka nababayaran. Sa pag-serve mo ng talent mo, minumultiply ng Diyos yon, kakayahan, yung lakas mo. Ba't parang ako na lang lagi ina-assign sa toilet? Lalo kang hindi magkakasakit. Kasi kailangan na maglilinis sa toilet. Gusto mo ba may tubo yung ilong mo? Di ka nga naglilinis, nasa ospital ka naman. Di ka nga naglilinis, naputokan ka ng ugat sa hita. Hindi ka nga nagsaserve, masarap ang pakiramdam mo, may kulani ka naman sa kilikili. Hindi mo mataas yung kamay mo, may frozen shoulder ka na. Pero yung taong naglilingkod, nare-renew yung strength. Sabi, wow, parang kahit pagod na pagod, ang saya ng pakiramdam mo. Pabata ng pabata, ang lakas mo. Wow! Sana all. Kapangyarihan ng banal na spirito. I love the Holy Spirit. He is all that we need. He is the key. Siyang susi. To know the minds of Christ. To know the heart of the Father. Hindi siya pwedeng lagpasan. Kikilalanin siya. Siya ang dadaanan. Banal na Spirito, bring me closer to Jesus. Lagi kong prayer yan. Holy Spirit, I want to understand Him more. Show me the way to Jesus. What is in His heart? What is in His mind? Holy Spirit, put it in my heart that I will walk according to His ways. Tumayo po tayong lahat. As we sing this song, hilingin natin sa banal na Spirito, punuin niya tayo. Sabi sa English, Holy Spirit, come in power. Change my heart. Yeah? That I may live for you. Hallelujah.
Let's sing this song.